So hi mga kadala-dalan, welcome to my channel. Fresh ng girl dahil, uy! Mga kineso. Cooking show natin and thank you so much for watching this video. Charit. Mga darling. Hi mga dala-daling, welcome to my channel. For today's video, healthy ang lulutuin natin. Healthy. Yes, dahil kay Kuya Aris, nag-request na magluto tayo ng gulay at ng fish, which is a very partnered, ha? Chika mo, yung magka-partner ba? Magluluto tayo ng ginataang sitaw kalabasa with pritong isda. Perfect! Arte. So, ayun na nga po. Kagigising ko lang. Kagigising lang. So, pupunta na kami ng palengke. Kagigising lang pero naka-lipstick kagad. So, pupunta na kami ng palengke at mamimili na kami ng mga gulay at ng isda na gagamitin natin sa pagluluto. Mamaya mga dala-dalay. I'm so excited kasi masarap to. Yung gatang sitaw kalabasa tapos may isda. Perfect partner yun mga B! Charit. So, ayun na guys. Abangan nyo ang pagpunta namin sa palengke at pamimili ng mga ating ingredients. I love ya! Mwah! Dito na po tayo sa palengke. Sweet. So, mamimili na po tayo ng mga kailangan natin. Walk-walk lang tayo ng very light on ginit. Sobrang ginit. Ang lakas makahaggard ng ginit. Tapos kung ano na lang masuot ko talagang damit. Deadman na lang talaga ako. So, yan. Punta na tayo sa palengke at mamimili tayo ng mga gulay. Tara! Putok to eh. Tapos pabili ako ng sitaw. Magkano ka? Ano ba? Parang 40 mo pala pa. Magkano yung 40? May 20 pesos pa. Tosta. What else? Sili po. Tapos isa pong magic sarap. There's isang bawang, isang sibuyas. Yung maliit na sibuyas. Ay, yung masyado. Magic sarap. Paminta. Yung black. Tapos, meron kayo ng bagoong na tinatapos. So ayun, ito lang ating mga gulay-gulay. Hindi ako makapagsalita, sobrang ginit. Ang sakit sa ulo. Sunog na lang. Nagpawis. Okay. So ayan, so bibili na lang tayo ng isda. Tapos ng konting panahon. Tapos ng gata. Tapos bagoong. And then we're good to go mga dala-daling. I love you all. Anong kong ko niyo? Yan. Hot lang. Ang fresh ng mga isda. Kasi yung fresh. Parang haggard mo na, te. Init ah. Ano yung mo, sir? Wala, kasama ka sa Ulam.
Sige po. Wala ka nang bibilin? Ganda ng fish. So we're done na with the fish. So let's go na to Gata. So yun, nabili na po namin lahat. At nakita niyo naman ang itsura ko sa sobrang init. Tumutulo na ang pa-Westra Kira ni Darla Darlings ko dyan. Kompleto na po lahat ng kailangan nating bilhin. Nandito na po ang mga gulay-gulay. Panahogat isda. At samahin niyo ako magdito mamaya mga dala-daling. I love you all! So ayun na nga mga kadala-daling, nasa bahay na tayo after natin makipaglaban sa initan. At nakompleto na natin ang ating mga gulay. Nangasim ako sa palengke. Day! Kaloka. So we have, the squash. Look. So, etong squash natin, or yung kalabasa natin, worth 30 pesos. 30 pesos lang to. Ay, hindi. 50. 50 pesos lang, di ba? O, ang laki na, ang dami. Since madami kami, kaya dinamihan ko na. Tapos, meron ako dito. Ang mahal na ng mga gulay, nakakaloka. Dati naaalala ko, 10 piso lang to. Ngayong 15 na ang isang tali. So, dalawa is 30 pesos na yung sitaw natin. Libre lang yan eh, sa Leyte. Dapat sa Leyte ka nalang pumunta. Tapos meron tayong gata. Hindi ko alam bakit ang konti nung gata. Hindi masyadong natupi. Hindi masyadong napiga Gusto ka kitang lang. tulungan. Ayun na nga yung sitaw. Tapos, syempre, again, yung kailangan talaga is sibuyas tsaka bawang. Tapos yung gata, napakita ko na din. At ang bagoong alamang na hilaw. Mas masarap kasi kapag hilaw. Tapos pampaalat din siya. So magsisimula na po tayong maghiwa. At kita nyo naman, pawis na pawis pa rin ako dahil ang gino talaga sa balengke mga day. So tatanggalin natin to syempre. Yung parang pinag-anuhan ng buto. Gusto ko siyang i-peeler kaso matigas yung ano kasi pag pinealer. So ang gagawin natin ay ganitis na lang. Dahan-dahan lang ang pagbabalat, baka masugat ang mga dala-daling ko dyan. Tipid talaga to mga day. Tapos bumili ako ng ng isda din na worth 150 pesos. Marami na siya. So parang mga 3/4 na yon kasi 100 ang kalahati. So imagine, ito ay 50, 30, 90, plus 150, 240, plus syempre sibuyas, bawang, let's say mga 300, pero ang dami na talaga legit. At isang buong family na talagang makakakain sa kanya. Iya. Isang buong family. So si Mother Eternity bumaboses. Pag pinakita ko yan sa camera, tignan mo. So ayan, babalatan na natin siya. Medyo mahirap talaga balatan ng ang squash. Ano ba tawag? Kalabasa. Kasi siya, wavy. May sarili-sarili siyang kineme sa buhay. Ayala, kala ko tutulungan mo ko. Pagod na ako agad. Aray ko. Grabe yung init talaga sa sa palengke. Tapos syempre, kunyari yan, nabalatan nyo na ganito kakapal. Hatiin nyo siya sa gitna. Again, dahan-dahan, okay? Ayan. Ay. Tapos gagantiin mo siya. Siyempre yung parang nakikita natin sa mga karinderya. Pag ganun. Paslant lagi ang hiwa daw. Yan. At wag masyadong makapal. At wag din masyadong manipis, syempre. Yung mga ganito lang, yan o. Yung parang pangtindahan. Kasi pag masyadong makapal, mahirap siyang maluto. Bet mo yung pawis ko tumutulo. O reality show na to. Cooking reality show sa sobrang init sa Philippines. Kabog. Diba? Para akong nagluluto sa sauna. Sa loob ng saunahan. Ito yung mahirap din eh. Siyempre, again, mga dala-dalings, dahan-dahan pag may hawak na kutsilyo. Safety first. O, diba? Na perfect ko siya.
Susundan nyo lang naman yung linya. Ayan, yung mga ganto-gantong linya. Yan. Pak! Sa tanggalin lang natin ulit yung nasa gitna. Diba? Alam mo to, cooking show na may... Ba't may tinitikman ko yung pawis ko, kadiri? Yung cooking show ka, tapos with matching exercise na. Kasi pinagpapawisan ka. So, habang naghihiwa ako, parang ako nag-exercise kasi nagbe-burn ako ng fats. Sobrang ginit. Grabe yung init talaga sa paligid kanina. Hindi talaga ako makapagsalita sa video. Sumakit yung ulo ko, sumakit yung bewang ko. Sex ba? Charot. Yes, sis. So, ang kasama natin kanina mamalengke ay yung pinsang ko, si John Christopher Rabino, aka AC. So, ganun lang ulit yung paghihiwa. Same lang. Diba? Carry. Dumutulo yung pawis ko. Teka nga, magpupunas na muna ako ng pawis. Carry na. Sobrang ginit talaga. Ayan, perfect. Ang daming kala. Nung bata ako, eto lang ang gulay na kinakain ko. Gatang sitaw kalabasa. As in, eto lang talaga. Wait lang. So, yan. Patapos na ang ating kalabasa. Squash daw pag maliliit, pumpkins pag malalaki. Tama pa. Parehas lang yun. Ewan ko. Bala na. Ganun lang ulit. Ayan, perfect na siya. Tapos eto, ang ginagawa ko kasi dito. Di ba tinatanggal yung dulo nito? Kung ako lang nandito ha, hindi ko talaga siya inihiwa. Ang ginagawa ko, para pantay-pantay, yung isang ganito ko, iikot kong ganun. Di ba? Carry, ganun ako mag-ano ng sitaw. Ganun ulit, hahawakan mo lang, iikot mo ganun. Parang yung model ng mga ano. Carry, di ba pantay-pantay? Hindi ko siya hinihiwa or hindi ko siya iniisa-isa. Ganun lang gagawin niya. Siguro, Ayan na, may natutunan kayo Charot. masabi na talagang Ayan. Tapos syempre yung dulo na, hindi naka-join pa yung maliliit na naiwan. Ngayon mo siya tatanggalin dito. ayaw ng Diyos ko, yun. Ayaw na alala ng Diyos ko. Ayan. Ayaw na alala ng Diyos ko. Kaya maliliit, dulo-dulo wag na Bawat yan. yung galing sa iyo. Ayan. Mas ayan. Carry na siya. Diba? So let's go na sa sibuyas bawang para makapag-start na tayo magluto. Bet mo yun, ano? Gata tayo. Magkasunod. Pero ang sarap naman talaga ng mga gatang ulam. Alam nyo yan kung gaano kasarap ang mga ulam na gata. Tapos eto kailangan maliliit lang para hindi siya eksenadora dun sa niluluto natin. Di ba, Kerry? Tapos again, same process sa bawang katulad ng tinuro ko last time. Ganun pa din.
Ba't may yung nagdo-double chin ako habang naghihiwa? Gara kang siya. Okay lang. Tapos mamimili. Ito. Ito. Tapos ganun tatanggalin mo lang yung balat. Again, same process. Sa bawang. Diba? Kerry, di ba ang bilis? Kapag ano, ginupit mo yung mga dulo-dulo, hindi mo na siya iisa-isahin, nagupitin. Ay may nahiwain yung dulo, yung magkabilang dulo. Ba't may suminghot ako? Di ba, Kerry? Yan, okay na tong portion na to. Tapos ganun pa din. Maliliit lang. Di ba? Pasabog. So ayun mga daladaling, I think okay na ang lahat after nitong bawang at magsisimula na tayo magluto ulit sa ating maiwagang terrace or balcony. Doon ulit ang setup natin, okay? Alright, so babalik ako na kayo kapag magluluto na kami. I love you all, everyone. So hi mga kadala-daling, tapos na po tayong mamalengke at maghiwa at i-prepare lahat ng ating mga lulutuin. So ang gagawin na po natin ay magluluto na tayo. Sabay na po yung isda at gulay. So bubuksan na natin yung kalantra natin. Ay, bukas na siya. Ay, bukas na nga. Pa-cooking ina na. Inalang natin yung mga apoy nila. Pwede na, di ba? Yan. So, lalagyan na natin siya ng mantika, har. So, dito yung isda, dito yung gulay. O, dito yung gulay, dito yung isda. Bala na. Dito na lang po yung isda para malalim. Siyempre, kailangan medyo maraming pa-frite lang isda. At konti lang yung ilalagay natin pang gisa. Ay. Ang asim ko na. Hindi sa palengke. Yung buhok ko parang naka-cream silk. At fresh. So, ganun ulit. Sibuyas, bawang, sili, dahil mahilig sa maangang mga tao dito. Nalagay na natin siya. Sabay-sabay po yan ha. Kasi ganun ako magluto. Ayan. Igigisa lang natin ang sibuyas, bawang. At kapag medyo pa-cooking na siya, ilalagay na natin yung panahog nating baboy. Siyempre, masarap ang ginataang kalabasa at sitaw kapag may baboy. Pause mo nga muna. So, ayun na, diba? Gisa-gisa lang. Tapos mamaya ilalagay na natin ang ating baboy. Sakto lang yung apoy. Grabe ang init talaga sa palengke kanina. Kaya kung makikita nyo habang namimili kami, hindi ako makapagsalita. Wala talaga akong masabi. Dahil lang nasa isip ko, ay ang init at pawis na ako. At saka nangangamoy na ako sa palengke. Charot. So ayan, pag nakikita nyo nag-golden brown na ulit yung bawang, ilalagay na natin yung ating baboy. Samayin natin siya para hindi sumama yung water. So masarap sa mga panggisa-gisa talaga yung medyo may taba-taba para nagmamantika-mantika siya. So again, ganun ulit yung process ng pagluluto ko. Lalagyan natin siya ng ng patis at magic sarap at yun na yung timpla niya hanggang dulo ulit. Ganun lang ha. Katulad nung ginawa ko sa chicken curry. Wala na akong idadagdag dito na kahit ano. So, lalagyan din natin siya ng pamintuan. Ayan na, hindi ko na siya tinapon. Ayan. Yung pamintuan natin ay crack. Yan, so haluin lang natin siya. Hintayin lang natin na maluto at magisa ang ating baboy. So, habang ginigisa natin yan, syempre, hintayin lang natin uminit o medyo mainit na.
Yan, tapos iwanan nyo lang siya ng ganyan. Tapos magmamantikayan ng kusa hanggang sa maluto na siya. Ilalagay na natin ang ating isda. Mainit na siya. Ay, parang hindi pa siya ganun kainit. So, painitin pa natin siya kasi kapag ang mantika ay hindi mainit at nilagay mong isda, didikit yung isda. Ayan, hindi pa nga siya mainit kasi nahawakan ko pa yung handle. So, ganun lang, halo-halo lang dito. Siyempre, habang naghahalo ka, hindi lang basta naghahalo ka, dapat parang may nilalabas kang pagmamahal dahil yun ang pinakamasarap na sangkap sa pagluluto. Di ba, Mother? Nagmamahal ka ba ngayon? True. May mahal ka ba? Sino mahal mo ngayon? Mama ko. Pwede, sabi ko kaya kasi mahal mo ngayon. Uy. So, ready ka na bang makita sa ano ko, sa video ko? Kasi may premyo daw yun. Ayan yung mga customer natin, lumalapit na. Teka lang, di ba kami nag-o-open? Ayan, ganyan lang siya, hayaan mo lang siyang ganyan. Eh, paano kayo naupusan tayo ng gas? Ano kayang gagawin natin? Ayan, mainit na siya, so meron ako ditong tongs. Ay, mainit na nga. Luluto na natin ang ating isda. Paborito to ni Mother Eternity. The fish. Ayan, hayaan na natin siya dyan. Actually, takot ako magluto ng isda kasi tumatalsik. Pero carry yan, laban lang tayo mga dahil. Yan, pero dito. Diba? Ang ganda na ng itsura kagad, no? Wala pa yung gulay. Oh, Mother, oh. Diba? At eto kasi yung gulay na kinakain ng bata. Yung squash. Or yung kalabasa. Pag ginataan mo yung paborito yun ng mga bagets. Kasi naalala ko nga, hindi ako makain ng gulay, pero eto kinakain ko to. Kumakain ako ng sitaw, pero hindi ako kumakain na sitaw na may gata, pero hindi ko siya kayang kainin ng adobo. Hindi ko alam kung bakit. So yan, hintayin lang natin siya ng ganyan. Matagal-tagal pa to. So ayan, magigisa-gisa muna tayo, magiprito tayo ng isda at mamaya babalikan namin kayo kapag ilalagay na natin ang ating bagoong at ang ating gulay sa ating ginataang sitaw kalabasa na may pritong isda. I love you mga darlings! Mwah! Ilalagay na natin ang kalabasa. Siyempre yung unahin natin yung matigas. Parang masarap yung matigas ha. Yan, ilalagay natin ang una ay ang kalabasa. Bakit hindi ko ba pinaghiwalay kasi ito? So naugasan ko na po ito ha. Yung isda din medyo nagwawala-wala na siya at babalik na rin na natin siya. Ang dami mong guest stars. Ang dami kong guesser. Ang dami ko kagad customer. Hindi pa ako nagbubukas. Ang mga langaw, trapatra, aruro. Sa tuwing nagluluto ako, andyan sila. Kapag hindi, wala sila. Lumilipad-lipad sila. Sa susunod na gagawin ko, pupunta ako sa mga restaurant at doon ako magluluto. Magluluto tayo ng Pilipino. Ang hirap pala pag hindi siya pinaghiwalan. Charot. Ayan, nabaliktad na natin siya. Ay, nabaliktad. Nalagay na natin siya halu-haluin na natin siya. So, hintayin nyo lang na medyo maluto ng konti yung kalabasa ha. Perfect. Ang ganda ng kulay. Diba nga? At ang bango. Tapos ngayon na natin ilalagay ang ating tineme. Ayan yung gustong-gusto ng mga guest ito stars. kasi yung masarap. Kaya andito ang ating mga guest stars. Ayan. Huwag masyadong marami kasi maalat to. Yung parang pampabango lang at pampalasa. Ayan, I think that's enough. Pasaluin natin siya. Lalong babango to kapag nilagyan mo ng bagoong. And again, thank you so much Kuya Aris for
may cook na ginataang sitaw kalabasa na may pritong isda. Kasi paborito daw to ni Kuya Aris at nasa US kasi siya ngayon. Kaya ito yung nirequest niya para makita niya. Oh, look, mother, oh. Look at that. Diba? Ang bango. Sa lahat ng niluluto ko, napansin nyo laging may sili. Kasi yung sili, hindi lang siya pampalasa. Aroma, yung mga ganyan. Good for your health. Oo. Good for digestion. Oo, digestion. Mabilis natutunaw yung kinakain. Kailangan kong bumili ng pot holder na sa susunod. Malaglag na lang yung cameraman sa Again, for sure, Kuya Aris, gutom ka na at pag napanood mo to, dahil sobrang paborito mo to at eto ang ulam na, talagang mapapakamay. Kasi Kuya Aris, parang ako, kahit sabaw yung ulam, nagkakamay. Ganon din kasi ako eh. So I think ready na yan, tumapit na siya. At ilalagay na natin ang ating unang piga ng gata. Laging dalawang piga ng gata, lagi dapat ang nilalagay. Okay. Ayan, huwag masyadong marami. At ilagay na natin ang ating sitaw car. At hintayin na lang natin siyang kumulo ng kumulo. At saka natin ilalagay ang ating kakang gata. Again, wala na po akong ilalagay ng ibang timpla dahil tinimpla ko na po siya sa paglagay ko pa lang at pag-isa pa lang natin ang baboy. So, hindi po ako masyadong maalat na tao. Hindi rin ako maasin. As you can see, laging patis. Hindi ko alam. Mas nag-iiba kasi yung lasa ng pagkain kapag patis ang ginagamit. Seriously. Ayun, perfect! So, ayan, kapag kumukulo na po ang ating sitaw na may kalabasa, na may konting baboy, at may gata, at kumulo na siya, at kapag medyo paluto na po siya, charot. At babalikan namin kayo pag ilalagay natin ang kakang gata at papakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag niluluto siya. I love you mga jala-jaling! Dahil kita nyo kulong-kulo na ng ating sitaw, kalabasa, at merong baboy tra, at merong bagoong tra, at nilagay na natin yung unang piga ng ating gata. So ayan, medyo nakikita ko, parang nag-iiba na yung kulay ng kalabasa, so it means palambot na siya. At yun na yung sign para ilagay na natin ang kakang gata, at hintayin siyang maluto. At hihinaan na natin yung apoy para mas masarap. Let's do this! Ilagay natin ang kakang gata. Ayan, tapos, hihinaan natin ang apoy para maluto ng maigi. At maya-maya makikita nyo, lalapot na yung sabaw niyan. Ganon. Ganon yan. Tama yan! So, ayan, ang dami pa rin natin yung mga customers na lumilipat-lipat dahil naamoy nila ang isda at ang bagoong. So, yun o, bang-bang. Bango! So, wag haluin kapag nilagay yung kakang gata. Hintayin nyo lang siya dyan. Low heat lang para hindi masunog yung ilalim. Maya-maya ka, medyo kulong-kulo na siya. Tsaka natin siya haluin. Para yung nasa ilalim, mapupunta sa ibabaw. Para yung nasa ibabaw, napunta sa ilalim para maluto. Ganun yun. So, ayun, naluto ng isang portion ng isda natin at pangalawang salang na po ito. Gugutom na ako, mga doon. Diba? Ayan o. Pag nilagay mo yung kakanggata, makikita mo lumalapot na yung sabaw mo. So, ayan na. Ilagay na natin para hindi madurog yung nasa ilalim. Ang kakanggata is yung pangalawang piga or Yung unang piga? piga. The kakanggata is yung unang piga. Shee! Ang labot na ng sabaw. So, hindi na natin lumambot yung sitaw. 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 So, hindi na natin lumambot yung
At kainan na. Again, ang pinakamasarap na sausawan sa ganito, yung mga ganyan, sila na may patis. Yun, maanghang. Sarap talaga kumain pa gano'n. Actually, gusto ko na siyang patayin. Huwag nalutuin yung ibang isda at kumain na. Nagugutom na talaga. Oh my God, I'm so hungry. Naawa ko sa isda pag niluluto. Naalala ko si Chacha. I miss you, sis. Asa ba siya ngayon? Na hindi mo nabalitaan? Oh, no. Hindi mo nabalitaan? No. Nanalo siya ng pageant. Ah? First runner-up ang ating mo Chacha sa Miss Gay. Ay, hindi title? Hindi. Ayaw niya ako makatapat sa Miss Gay. Pinakabahan siya sa akin. So, Lot and Friends? Oh, first runner-up is not a lot of placer pa rin siya. Okay. Kasi ang nakakaloka, ayaw niya akong katapat kasi makukuha ko ang best in swimsuit. Diba? Ano? May pansa ko sa loob. Sino ba makita? Tango. Sino po bang makita yung nag-i-video sa akin sa loob? Okay. Charot lang po. So ayan, malapit na itong maluto. Ulo ko, lapot-lapot na nung sabaw. Wait lang, pakita natin sa kanila. Hey! Diba? Ayan, luto na siya kasi nakikita ko yung kalabasa medyo na dudurog-durog na siya. So it means malambot na yan lahat. So papatayin na po natin ang ating gulay. 1, 2, 3, go! At ang hihintay na lang po natin lutuin ay ang ating isda. So ayan mga kadalagaling, samahan nyo kaming kumain. Nagluto na ang ating gatang sitaw, kalabasa na may pritong galunggo. I love you everyone and thank you for watching. So ayun na, kainan na! Ang sarap nito pag Kung kailan kakain, doon ako sumusulpo. Ang sarap na talaga. Ang sarap. Ang anghang. Favorite ko talaga mga gata. Kasi ganito ka anghang. Ang sarap. Again, kamay na naman tayo. Saan na yung fish? The fish! Sarap nito. Pag Sarap! Darla! Ano yung fish? Ako gusto ko sa galunggong yung may din, harina. Hmm? Yung nilalagyan siya ng harina. Sa mga karindiri ako nga nakikita yun. Perfect lang din talaga sila, no? Galunggong tsaka gatang kalabasa. Thank you, Kuya Aris. Pero alam ko magugutom kapag nakita mo itong kinakain namin ngayon. Kaya alis ah. Kain. Fish. Nasa pala. Kain tayo mga dami Lamig ka ayos, Zay. Oh. Tapos sana umulan, masarap ito ang pinakain habang umulan. Basta nanonood ka lang ng movie, or nagpapatugtog ka lang, magsasenti. Ako gusto ko siya yung parang makagaling mo lang sa ligo ng ulan. Ay, pwede din. Sarap, di ako makachika guys, sorry. Paano papayat? Harap. The best. Among the rest, yung mga ganitong ulam talaga. So ay mga daladaling ko, tapusin namin namin pagkain dahil hindi naman ko makachika dahil gusto lang namin ngumuya ng ngumuya. At maraming salamat sa panonood ng video na to.
At may ipapakita tayong video ng isa nating Darla Darling na nagluto ng chicken curry, okay? After nito, makikita nyo siya at eto na siya.